Mga kwento ni Thelmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako po ulit ito, si Dahlia. Nagpadala na po ako dati ng kwento kung saan nailahad niyo na rin noong Marso taong kasalukuyan. Pinamagatan niyo po yung kaalaman ni tatay. Sir Seth, ito yung sinasabi ko na ilalahad ko sa inyo sa susunod na magpadala ako ng kwento. Umpisa na natin. Ang anak ko na si Carmelita ay na-diagnose na merong seizure disorder. Noong 3 taong gulang pa lamang siya. Kung kaya't bata pa lamang ito ay may mga nakikita na siya at sinasabi sa amin na kung ano-ano. Akala namin na mag-asawa ay dahil lamang ito sa sakit niya. Nakakayamang isipin pero wala kasi kaming masyadong kaalaman pa noong mga panahon na yon, na hindi pala dala ng sakit ang mga nakikita niya. Nakatira kami ngayon sa childhood house ng asawa ko. Hinati nga lang ito sa gitna at ipinamana sa 2 magkapatid. Sa kabutihang palad ay isang asawa ko sa napamanahan pero para din hindi na makapagpasabi ng kung ano-ano ang iba niyang kapatid. Binayaran na din niya ito. Ilalahad ko ang estilo ng bahay namin. Pagpasok mo ng pinto ay may maliit na kulong na terrace. Pagkanan mo naman ay nandiyan na ang sala at kainan. Lumakad ka ng konti, ay nandun na din ang lababo at aakyat ka ng 2 baitang. Ay ito na ang aming hagdan. Sa kanan naman, dumiretso ka pa ay kusina na namin at banyo. Nangyari ang isang bagay na sinasabi ni Carmelita nung may sakit ang kanyang lola na aking ina. Taong 2010 noon. Na-stroke yung nanay ko, kung kaya't ang maliit na kwarto sa taas ng aming bahay na dapat ay kwarto ni Carmelita at ng aking noong 9 taong gulang na si Clarita ay ginawa na naming kwarto niya. Maraming bintana ang kwarto na yon. Sa harap at kanang bahagi ay merong bintana. Isang gabi, nautusan ko noon si Carmelita na isara ang bintana sa kwarto ng lola niya. Baka lamigin yon. Bilang bata ay padabog na sumunod si Carmelita at inasar pa ang kanyang lola habang patuloy na binabanggit ang mga katagang Pokemon. Ayaw kasi ni inay na binabanggit yon dahil iba na ang pandinig niya dito. Kung alam niyo na, alam niyo na yon. Bumalik si Carmelita at napansin ko na nakatuliro ito. Hindi ko na rin tinanong kasi ang nasa isip ko na ay baka galit lamang siya. Nakatulog na ako noon. Bandang 12:00 ng gabi, nagising ako at nakita ko si Carmelita na nakasilip sa bintana sa gilid ng kwarto namin. Kapantay lamang yon ang bintana sa kwarto ni inay. Gawa ng parang hinati lang naman yon sa may bandang taas namin para magkaroon ng 2 kwarto. Hindi ko pinansin si Carmelita noon. Kako, baka nakita niya lang yung pusa na inaalagaan niya sa bubong ng kapitbahay. Pero kinabukasan noon, nagkwento si Carmelita na may nakita umano siyang nilalang na nakatayo sa bubong ng kapitbahay namin, katapat ng kwarto ni inay. Natakot ako noon. Hindi para sa akin, kung hindi para sa ina at sa aking anak. Nung narinig din yun ng asawa ko ay nagsabit siya at naglagay ng bawang at asin sa bintana ng kwarto ni inay, pati na rin sa kwarto namin. Mabilis kasing mabuksan ang bintana namin, Sir Seth, kasi para lang siyang jealousy na kahoy. Tanging Lego nga lang ng mga anak ko ang pangsara namin doon. Sumunod pa na mga gabi ay parati naming nakikita si Carmelita na nakatingin doon. Pero walang makasaway sa kanya kasi baka malaman nung kung anuman na nilalang na yon na may nakakakita sa kanya at pati kami ay bantayan.
Matatakotin ako kung kaya't wala man akong magawa sa nakikita ng anak ko. Ang ginawa ko na lamang ay, kumbaga ginawa kong dahilan ng pagkakasakit niya para hindi din siya ganoong matakot. Pati na rin ang kapatid niya na si Clarita. Fast forward, taong 2013, lumipat kami sa kabilang bahay. Yung kalahati na binili ng asawa ko sa childhood house niya. Nabili niya rin yon at pinatira naman niya ang panganay na anak niya sa dati naming bahay. 3 na ang kwarto dito dahil medyo maganda ang pagkaka-layout ng bahay. Ang ayaw ko lamang dito ay walang bintana ang 2 kwarto, kung kaya't hindi namin pwedeng isara ang pinto. Panibagong layout na naman ang bahay, Sir Seth. Pagpasok mo ng pinto ay sala namin. Kumanan kakainan. Diretso ay lababo na sa kaliwa ng lababo ay may pinto doon na may isang hakbang. Pag lumabas ka doon ay lutuan. Sa kanan ay gate na maliit na pwede ding gawing exit at sa kaliwa naman ng lutuan ay banyo. Nasa labas ng pinakabahay ang banyo ng bahay namin ngayon. Sa kanan naman ng lababo ay may bintana at katabi ng bintana ay hagdan. Pag akit mo sa hagdan ay sa kanang pinto agad ng kwarto na malaki ang makikita mo. Sa tabi naman noon ay ang pintuan ng kwarto ni Clarita. Sa harap ay may 2 malaking bintana. Pagpasok mo sa malaking kwarto ay merong doon na hakbang paitaas at may pinto. Ayun ang pangatlong kwarto na dating kwarto ni Carmelita. Na ngayon ay ipapaliwanag ko ang dahilan kung bakit siya tumigil matulog doon at sumama na lamang sa amin sa malaking kwarto. Unang beses na matulog doon si Carmelita. Iniwan niyang bukas ang pinto at bintana na nasa paanan ng kanyang kama. Nagising ako sa pagtapik ni Carmelita sa akin na sinasabi niyang meron umanong nakasilip sa bintana niya na lalaki na kulay itim. Natakot ako kung kaya't ginising ko din ang aking asawa. Pumunta ang asawa ko sa kwarto ng aking anak na nasa loob lamang din ng kwarto namin pero nung tingnan niya ang bintana ay wala naman siyang nakikita. Si Carmelita ay nakakapit pa rin sa akin noon at sinasabi na meron umano. Naroroon pa rin umano at nakangisi yon. Nakatingin sa kanya. Naalala ko pa noon na naggalit ang aking asawa kasi pagod siya noon sa opisina. Tapos ang buong akala niya ay niloloko lamang kami ni Carmelita. Naawa ko noon sa anak ko gawa ng pinabalik siya sa tulog ng papa niya sa kwartong kinatatakutan niya. Kinabukasan ay mas napagalitan pa siya gawa ng wag umanong gagawing biro ang mga ganon. Nakita ko na nilapitan ni Clarita si Carmelita at sadya namang pinagaan ang loob ng kanyang ate. Tumagal ng 1 linggo pa at doon na natulog sa kwarto namin si Carmelita. Palapit na kasi ng palapit sa kanya yung lalaking itim. Nagalit na naman ang ama nito dahil kung ano-ano na naman umano ang sinasabi niya. Tinatakot lamang umano nito ang mga kapatid niya. Hindi na muling nagkwento si Carmelita kahit kay Clarita ng mga nakikita niya. Basta dumating na lamang ang oras na pati ang bintana sa harap ng kwarto namin at ni Clarita sinasaranan niya. Malakas ang kutob namin ni Ate Laura na baka nakikita pa rin niya yung lalaki pero para hindi na siya kagalitan ng kanyang ama, hindi na ito nagkikwento pa. Walang ni isa sa amin ang makapagsalita nun. Taong 2021, nakita ko na nagkikiskis si Carmelita ng uling sa daliri niya. Sabi niya sa akin ng walang kalaman-laman at emosyon ng mata. Pinapagawa niya kasi sa akin para hindi daw kayo saktan. Doon na naman ako kinabahan. Hinugasan ko ang kamay ni Carmelita. Pinagalitan na huwag gagawin ang sinasabi ng lalaki na yon. Dahil tao siya. At yun ay maligno o engkanto mula sa mundo nila.
at hindi mula sa mundo natin. Nagtanong ako sa pinsan ko na may konting kaalaman nun at sinabi niya na mag-insenso daw ako kada Biyernes ng gabi, kung kaya't ginawa ko yon. Sabi sa akin ni Carmelita, naging mabisa din naman daw yon dahil umaalis sumano ito pero hindi pa rin pala nagtatagal, Sir Seth. Nilabas ko na lahat ng santo na meron ako, pati na din yung litrato ng Panginoon. Kung kaya't hindi ko alam kung paano sila nakakapasok sa pamamahay ko noon. Isang araw, habang naglilinis si Clarita sa taas ay nakita niya ang DI namin. Inabot niya sa akin at sabi niya, "Mama, baka makatulong kay ate. Ilawan natin." Ginawa ko nga ito at nagulat na lamang ako isang araw. Nakatitig si Carmelita sa bukas ng pinto ng lutuan namin. Sabi niya, "Ayoko. Bakit ka ba nandito? Bakit ko papatayin yung ilaw?" Sabay lingon niya sa akin at sabi na, "Mama, tamo, sabi sa akin, patayin ko daw yung DI para makapasok siya. Nasisilaw daw kasi siya sa ilaw ng DI eh." Napangiti ako noon kasi nagagawa ng labanan ng anak ko ang inuutos doon. Simula noon ay araw-araw na akong nagro-rosaryo. Nagpasalamat sa Diyos na nagagawa ng labanan ng anak ko yon. Isang araw, nakumpleto kaming lahat sa sala at nagkikwentuhan. Tinanong siya ni Sandro kung ano ang itsura ng nakikita niya dati. Sagot naman niya, lalaki, maitim, mabalahibo, matangkad na halos abot na rin sa pintuan ng tangkad nun. Pula ang mga mata at maitim ang ngipin. Kapag namamatay umano ang DI o kaya naman ay napupundi ang ilaw nito, nakakalapit at nakakapasok umano ang nilalang na ito sa bahay namin. Meron pang araw na tinabihan siya nito habang naghuhugas ng pinggan. At nagulat ako nang sabihin niya na mali ang patayin ang sariling kasalanan nito sa Diyos. Umalis ka sa pamamahay namin dahil lahat kami dito ay nagmamahal sa Diyos. Sabi pa ni Carmelita nun. Nagulat naman ako nung umimik si Clarita at sinabi na, "Nasaan ba siya, ate?" Sumagot naman siya na, "Nandito sa kanan ko." Lumapit si Clarita at pumesto sa kanan niya. Sa kanya kinuwento ang ate niya at nagtawanan sila. Maya-maya ay umimik na naman si Carmelita na, "Mama saksakin ko daw si Clarita kasi nangingialam daw." Sa totoo lang, natakot ako para kay Clarita pero nung tingnan ko siyang walang bahid ng takot sa muka, parang galit pa ito sa panggugulo ng nilalang na yun sa kapatid niya. Si Sandro naman ay tumayo at sumama naman sa mga ate niya. Nakakatuwa gawa ng hindi nila pinapabayaan yung kapatid nila pero syempre, natatakot pa rin ako para sa mga anak ko. Lalo na para sa dalawa na hindi nakakakita doon sa elementong yon. Sir Seth, gusto ko lang pong magtanong sa mga tagapakinig natin dyan. Kung anong magandang gawin kay Carmelita. Nais ko sana na ipasara ang kanyang third eye, kaso hindi ko alam kung saan. Nag-uumpisa na rin kasing matakot si Sandro, lalo na ngayon na wala na si Clarita sa bahay namin dahil nasa ibang lugar na siya. Minsan ay naiiwan siyang mag-isa, at dahil alam na niya ang itsura ng nakikita ng ate niya, pumapasok na rin sa isip niya na baka makita niya ito. Kung meron man po kayo na suggestion, makiki-comment na lamang po sa comment section. Babasahin at aabangan yon ng aking mga anak. Maraming salamat po. Ang kwentong ito ay nangyari nung high school pa lamang ako. Meron akong kaibigan na kapitbahay namin
Naitago mo na lamang sa pangalang Jelly. Nung high school pa lamang ako ay marami na akong karanasan. At isa sa hindi ko makakalimutan ay doon sa bahay ng aking kaibigan. Yung kaibigan ko na yun ay halos kinakapatid ko na. Lagi akong nasa kanila. Malaki up and down ang bahay nila. Malaki ang kusina. Ang nanay at tatay niya sa taas natutulog nun. Ang kaibigan ko na ito ay tago na lamang natin sa pangalang Jen. Nasa ibaba yung kwarto niya. Nasa likod ng lutuan. Kumbaga, dadaanan mo muna ang kusina at lutuan nila bago ang kwarto niya. Itong bahay nila na ito, marami talagang nagpaparamdam. Ang nanay at tatay ng aking kaibigan ay nagpaalam sa amin na aalis sila saglit dahil may bibilin lamang ito. Gabi ito nung nangyari yon. Habang abala kami sa panonood, ang kaibigan ko ay nagpaalam na pupunta sa kanyang kwarto para magplansya ng kanyang uniform. Agad naman akong tumango. Habang nanonood ako ay may nararamdaman na ako na may sumisilip sa kusina nila nun. Kaya agad ko naman itong tinawag. Dahil ang akala ko ay kaibigan ko lamang ito na binibiro lamang ako nun. Nang hindi ito kumibo ay hindi ko na lamang ito pinansin. Bumalik na ako sa aking pinapanood. Habang nanonood ako ay biglang lumabas ang aking kaibigan. Tinawag ko pa ito at ang sabi ko, "Jen, tapos ka na ba sa pagpaplansya mo?" Hindi ito kumibo. Agad itong lumabas ng pinto hanggang sa gate kaya sinundan ko ito. Nang nasa bandang gate na, nawala ito bigla kaya sumigaw ako ng sumigaw nun. "Jen! Jen!" Laking gulat ko nang biglang may bumukas ng bintana sa kwarto ng kaibigan ko. Ang bintana ng kaibigan ko ay tapat lamang ng gate nila kaya sinabi ko sa kanya na, "Bakit ka nandyan? Di ba lumabas ka?" Sagot ng kaibigan ko, "Hindi, andito lamang ako eh. Nag-aayos ako ng gamit ko at nagpaplansya." Nang sabihin ko sa kanya na, "Sinundan kita hanggang gate eh." Hindi ko na tinuloy at agad akong pumasok sa bahay nila. Tumakbo sa kwarto niya at nilak namin ang pinto nun. Hinintay naming dumating ang kanyang mga magulang. Habang hinahantay namin yung mga magulang niya ay ikinuwento ko sa kanya yung buong pangyayari. Nagulat at natakot siya habang kinikwento ko yon. May naririnig pa rin kaming parang may naglalakad sa may hagdan. Sobrang natakot kami nun. Nawala na lamang ang takot namin na yon nang dumating na ang kanyang nanay at tatay. At kinuwento namin kung ano ang nangyari. Pero hindi ito naniwala dahil baka daw guni-guni lamang namin yon. Hanggang ngayon, sa tuwing naaalala ko talaga ito, kinikilabutan ako. Magandang araw sa iyo, Sir Seth, at sa lahat ng tagapakinig nyo. Matagal na akong suking tagapakinig sa iyo at ang misis ko. Gusto ko lang sanang ibahagi ang nangyari sa akin at sa mga kasama ko sa barko nung kadete pa lamang ako. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Tata. Isang engine cadet na taga Cebu. Nakasakay sa isang Ro-Ro passenger vessel dito sa Pilipinas. Ang nangyaring ito, nagsimula nung isang dilubyo ang nangyari sa Cagayan de Oro. December 16, 2011. Hindi ko makalimutan yon. Gabi, Christmas party namin sa barko. Dahil sa lakas ng hangin ay naputol ang mga lubid na nakatali sa pier at nabunggo namin ang isa pang barko. Kaya naman dali-dali kaming bumaba sa engine room para sa isang emergency maneuver at umalis sa pier.
Paikot-ikot lamang kami dahil hindi kami pwedeng umalis ng Cagayan kasi wala pa kaming karga at kailangan pa naming bumalik sa pier noon. 4:00 ng madaling araw, medyo madilim pa. Isang tao ang nakita naming palutang-lutang at humihingi ng tulong kaya hindi nagdalawang isip ang kapitan namin at tinulungan nun. Nung sumikat na ang araw ay doon namin nakita ang nangyari sa Cagayan. Ang daming tao, mga hayop at mga kagamitan ang nagkalat sa dagat, maraming patay na tao at hayop. Tinulungan at sinagip namin ang mga taong nanghihingi ng tulong at kinuha ang mga taong wala ng buhay. Nung wala na kaming makita mga tao sa dagat, bumalik kami sa pier na dinaungan namin. Sinalubong kami ng mga media, ambulansya at mga military truck para kunin ang mga nasagip namin. Dito na magsisimula ang mga pangyayaring hindi namin maintindihan sa may engine room. Nagsimula ng isang umaga. Grabe ang trabaho namin ng umaga na yun kasi 20 na drum ng lube oil ang kailangan naming isalin sa tangke ng mano-mano. Kaya nung matapos namin ang trabaho, bagsak ang katawan ko at nakaidlip sa likod ng panel board. Habang nakaidlip, hindi ko akalain na darating ang opisyal ko kaya't dali-dali akong tumayo. Pero laking gulat ko, Sir Sat. Kasi ang akala kong nakatayo ako, hindi pala. Kasi nakita ko ang katawan ko na mahimbing na natutulog kung saan ako nakapwesto. Sa madaling salita, humiwalay ako sa sarili kong katawan. Nakabalik lang ako nung maramdaman ko na tumigas na ang katawan ko. Hindi ako makakilos kaya nagpursige akong ikilos ang paa ko hanggang sa naigalaw ko yon. Pangalawang pangyayari, sa engine room pa rin. Underway kami noon papuntang Batangas at ang duty ko, 12:04. Ang naka-duty ay isang opisyal, isang oiler at 3 kaming kadete. Tawagin na lamang natin ang kasama kong kadete na si Waray at si Lakay. Si Waray ang nakatoka sa mga tagas na fuel at si Lakay naman ang nagre-reading sa mga pressure. At ako naman ang nagbabantay sa boiler namin. Lagi kasing naglolo ko yon. Nang malapit na kaming matapos sa duty namin ay pumunta ako sa control room, kung saan doon naka-duty ang opisyal namin. 3 kaming naroroon sa control room. Ang opisyal namin sila kaya't ako. Ang oiler at si Waray ay nag-final roving muna bago kami umalis nun. Ang nangyari, nasa loob kami ng control room ay biglang may isang babae ang sumigaw ng 3 beses nun. Sa loob mismo. At rinig na rinig naming 3 ang sigaw. Napatayo kami at nabigla. Tiningnan namin ang buong control room. Pero walang ibang tao kundi kami lamang nun. Tiningnan din ng opisyal namin gawa ng baka cellphone lang yun pero walang ni isa sa amin ang nagdala ng cellphone nun. Si Waray, hindi naniniwala sa kwento namin at pinagpilit niya na guni-guni lamang namin yon. Hanggang sa isang gabi, duty ulit namin, sim rotation. Si Waray pa rin ang nakatoka na kumuha sa tagas na fuel. Nagtaka ako gawa ng si Waray na matapang ay nagtatatakbo patungo sa akin at namumudla. Tinanong ko siya kung ano ang nangyari, sabi niya, habang kinukuha niya umano ang mga balde. May isang balde na nakatayo ang hahawakan sana niya. Akma na sana niyang kukunin ito, nang bigla na lamang natumba yon. Pero laking gulat niya nang kunin na sana niya ulit ay bigla itong tumayo at doon siya napatakbo. Hindi lamang kami ang nakaramdam nun, pati ang ibang duty. May iba nang naramdaman sa engine room. May biglang kumakalabit sa kanila habang nagdo-duty nun. At minsan pa nga, ang oiler sa ibang duty ay nag-selfie sa entrance ng engine room. Nagulat siya na parang may taong yumakap sa likod niya. Tiningnan niya yung litrato
at laking gulat niya nang makita ang dalawang kamay na nakahawak malapit sa kanyang leeg nun. Napatakbo siya sa kabina niya at maluwalo ang ipinakita sa amin ng litrato. At naikwento rin niya na minsang nag-roving siya malapit sa auxiliary engine. Ay kitang-kita niya ang dalawang paa na walang katawan ang naglalakad. Kinumpirma ko naman ito gawa ng nakita ko rin ito nang minsang napadaan ako dito. Akala ko nga, ako lang ang nakakakita noon kaya hindi ako nagsalita sa mga kasama ko. Hanggang natapos ko na rin ang pagiging kadete ko, bumaba na rin ako. Marami na ang nangyari sa barkong yon na hindi ko na alam. Simula nang bumaba ako, hanggang sa pati ang makina ay lagi na lamang namamatay o tumirik. At nabalitaan ko na lamang na sumadsad na ang barko at hindi na naagapan pa. Ngayon, wala nang barkong yon. Ipinagbili na ng may-ari para ma-junk na. Hanggang ngayon, Sir Seth, ay makikita niyo pa ang actual footage namin sa barko noong nangyari ang insidente sa Cagayan. Nasa YouTube pa. Hindi masyadong nakakatakot pero gusto ko lamang itong ibahagi dahil malapit na ang anibersaryo kung saan nagsimula ang lahat. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Shoutout sa mga member natin, sa mga nag-renew at mga bago. Salamat po sa mga bago. Elaine Pitil, Roberto Gonzales, Ate Sai, JP Rivera, kay Chesty Avalos, and Mark De La Cruz. Happy 1 month Emmy Bumatay. Happy 2nd month Zion. Happy 3rd Elma Komaki. Happy 5th Steph La Chica. Happy 6th Gemaline Custudio. Happy 7th U2DL and Demi Bilarga. Happy 8th Maribel Lobrego, Mirna Cabalonga, Joel Arms. Happy 9th Krista Jane 123 and Marifela Baldemora. Happy 10th Ana 23. Happy 11th Calibert Bautista. Happy 12th Thomas John Gulisaw. Happy 14th Praise the Lord God Jesus. Happy 15th Shin. Happy 17th Richmar Jordan, Babylin Permintila, Miriam Pilais. Happy 18th Queen 93. Happy 19th Annalyn Esteriaga and Daphne Linais. Happy 20th Polis Hype Mux TV and Lotiana Amor. Happy 21st Monique and Irene Dutimas. Happy 22nd Kaspunay. Happy 24th Annalyn Cabunillas. Happy 26th Maria Andrea Luz Tobianosa and Maya Acera. Happy 29th Dian 17. Happy 31st Dens Densho. Happy 32nd Mr. and Mrs. Channel Widmart Soriano and Regan Simon. Happy 34th Nala 15 Evangelista and Elaine Almera, and happy 37th Anya. Happy weekend po.